Naglabas po ako ng money for that po. Magkano naman po ang ininvest ninyo doon? Pwedeng hindi ko po sabihin. Medyo, it's private po eh. Pagpalagay po natin, ballpark figure lang, nasa 1 million, nasa 100 million, nasa Pwedeng 500 hindi ko po million. sabihin. So ilang porsyento po kayo doon? Saan po? Which company po? Yung Lucky South 99. Yung Lucky South 99, nung una, maliit lang po. Pero po, again, hindi po ako naging incorporator po ng Lucky South. So anyway, dun sa investment mo, Yes po. paano ho ang, kasi investment yan. Yes. A person invest in a business, ang objective ay para kumita. So I'm sure na almost 5 to 6 years, doon ka sa Lucky South 99, sabi mo nag-invest ka, so gaano ang dividendo ninyo or yung income mo nung doon sa investment mo, ilang beses ka binibigyan sa isang taon? Pwedeng hindi ko muna i-disclose po yan. Well, but we have to Pasensya assume, na po. we have to assume that you were earning a substantial amount because yung operations ng Lucky South 99 ay napakalaki, no? In fact, the assets, everything malaki po. Dito po tayo sa meron nung ni-raid sa Porac, Pampanga na yung mansion complex. Alam nyo yun, di ba? Yes yung po. merong mga villas, yung may lake, tapos may villa sa gitna. Yes po. As per record po, lumalabas yata na sa inyo po yun. Opo. Lahat ng investment namin, lahat ng kinita po namin nasa Pilipinas po. Hindi, tinatanong ko lang. Sige, wala na. Tinatanong ko lang, sa iyo yun, gano'ng kalaki po yun? Opo. I think 3 hectares po. 3 hectares. 2 to 3 hectares. Sa tingin mo, magkano na ang halaga nun? Hindi ko po sigurado. Sa tingin ko po at saka sa assessment ng ibang ahensya po, nagkakahalaga po ng 2.5 billion pesos ho yun. 2.5 billion pesos. Napakalaking halaga for a 24-year-old. So, yun po ang isang mga katanungan po dito sa komitiba na lumalabas. You have ngang kumita ka talaga na malaki doon sa operations ng Lucky South 99. Again, To have that investment of 2.5 billion pesos, malaki ho ang kinita nyo sa Lucky South 99. And it just shows, Mr. Chair, that Cassie is heavily involved in the operations of Lucky South 99. The fact that her name appears in the several documents, the fact that she has amassed several billions of pesos of properties just shows that she is really part owner of Lucky South 99. Hindi po ba? wala po akong kinalaman sa operational ng Lucky South 99. Again, nagpapaupa lamang po kami at wala na po. Maliban sa paupa, wala po akong kinalaman sa Lucky South 99 or any POGO or operational ng POGO po. Okay, doon po tayo kasi, Mr. Chair, nagpapaupa lang kayo sa Lucky South 99. Opo. Magkano bang upa ng Lucky South 99? 500 per square meter. Ilang square meters yun? Sa bahay po yun. Yung bahay is 3 hectares, around 2 to 3 hectares po. Ano ba, klaruhin natin, ano bang pinaparentalan mo? Yung sa Porac, Pampanga o yung sa Porac, mansion Pampanga complex? po. Yung sa mansion complex? Hindi po. Iba po yung mansion, iba po yung office po. Okay, yung sa office, ilang hectares yun? Ilang square meters? Yung sa office, I think, nasa 7 hectares. 7 hectares? Pwede ko po i-double check. That's the land area. Kung 7 hectares, 7... Pero yung mismong, i-check ko po para sigurado. Ano yung 500 per square meter? Every month ba yun o yearly?
per month. Per month. Aba, sa 7 hectares, 70,000 square meters times 500, that's 35 million. Ido-double check ko po kung gaano kalaki po yung building mismo. Hindi, yun na yung sinabi mo. So, you're, Opo, yung lot 35 yung million. lot po is 7 hectares po. Kayo I pa think- ba may-ari nun, nung 7 hectares na yon? Hindi po. Sa Cruz family po. Paano ikaw, bakit ikaw ang nagpaparenta nun? Sa Cruz family pala yun. Meron po kaming kontrata na may nangyari lang po. Pero as of now, hindi pa po siya sa amin. So ano ang kontrata ni Sasa nakasaad doon sa kontrata ninyo? Contract to sell po. Kaso nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung hinahawakan ni... Contract to sell. Yes po. Ayun po yung hinahawakan ni... So, ilan taong ka nagpaparenta niyang lupa na yun na 7 hectares? Ilan taon? Bali, nag-start po siya sa maliit na... Bali, may phase 1, phase 2, phase 3 po siya. After kumita ng phase 1 po, tsaka lang binild yung phase 2. Tapos after kumita ng phase 2, tsaka lang nag-build yung phase 3 po. Okay. Opo. Yung lupa, Lahat po yan mache-check yung po. lupa kay Cruz family, pero yung kontrata ng lease, yung lease contract, sa'yo, it's between you and Lucky South 99. Ganun Yes. po ba? Ngayon, binabayaran ka ng Lucky South 99 ng rental. Binibigyan mo ba yung Cruz family? Nag-i-installment po kami. Ang usapan po namin with their father, si Roberto Cruz, installment po ang lupa. Pero hanggang ngayon, hindi pa nyo nababayaran. Nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung kasong hinahawakan ni Attorney Harry Roque po. Alam mo, kasi Opo. sa tingin ko lang at saka sa isipan ng mga tao dito, hindi po kami naniniwala na hindi ka involved dun sa Lucky South 99. Kasi kung nagpaparenta lang po kayo ng lupa, hindi ka kikita ng bilyon doon. Tatanda ka na lang tatanda, hindi ka kikita ng bilyon. But the fact that you're able to purchase a land worth 2.5 billion pesos, hindi lang rental po ang kinikita ninyo doon. You are part owner and probably meron ka talagang dividendo doon. Yung lupa pa ba sa mansion na complex, nasa pangalan mo? Nasa pangalan po ng corporation po. Na pag-aari mo? Opo. Mr. Chair, I have no further questions, but upon interpellation, I sincerely believe that Cassie Ong is withholding information regarding the operations of Lucky South 99, and I certainly believe that Ms. Cassandra Ong is heavily involved or a partner of Lucky South 99. Thank you, Mr. Miss- Chair. Thank you, Congressman Pimentel. Ako, interjection lang dun sa, susugan ko lang yung tanong ni Congressman Pimentel kasi sabi mo, ang business nyo ay hindi pogo, tama? Yes po. At real estate, tama? Yes po. At kayo ang gumawa ng mga buildings, tama? Yes po. Magkano ang cost ng building na ginawa nyo? Pwede ko i-double check po? Sige, do you have your data there now with you? No, kasi yung phone ko... Sige. So, pero kayo Sorry. nagpagawa. Opo. So, yung pinagawa niyo yun, sinong kasosyo mo dyan? Lahat ng name po sa corporation except kay Xiang Tan. Okay, kasi dun sa incorporator ng Lucky South 99, kasama dito si Mr. Silang tatlo sila. Yan, si Mr. Chua, si Mr. I can't see your name. Yeah, Mr. Linsangan, kasama ba sila sa investor? Hindi ko po sila kilala. Kasi sabi mo, yung incorporator ng Lucky South 99, sa records na hawak namin, sila ay isa sa mga may-ari ng Lucky South 99. Ang alam ko po, ang may-ari po ng Lucky South 99 is yung nangungupa po dati sa amin. Tapos ngayon siya na yung owner, si
Mr. Cheng. Chinese. Yes. Chinese, Gonna update you po sa pangalan. Okay. Hingiin ko lang po. So, Alamin ko lang. sige. So, yun kayo ang nagpatayo. Kasama ka kasi may investment ka kamo doon, di ba? Opo. So, kasama ka doon sa nagpatayo ng mga building. At Opo. sa ngayon, hindi mo kayang masabi sa amin kung magkano yung cost ng mga building na yon. Pero I'm sure malaki yon kasi ang daming building di ba? Ilan total number of buildings doon sa area? 40 plus. 40 plus buildings. Opo. Kasama yung mga mansions. Kasama na po siya sa... Kasama siya doon sa 40 plus buildings? Opo, iba po yung sinasabi ni Mr. Chair na mansion na sa Porac and iba po yung sa office po. Okay. Tanong ko lang, no? Kasi puro mga Chinese yung kapartner mo dyan sa real estate na negosyong yan. Tama? Oo. Sa tingin mo, saan galing yung pera nila? Mr. Chair, lahat ng pera po namin is galing po sa hard-earned money po namin. Saan? Sa Pilipinas din po. Sa Pilipinas? Again, yung lupa po namin is installment po. Hindi po namin fully paid ang lupa. Yung perang ginamit nyo pagpatayo ng mga building, saan galing yung pera na yun? Yung part ko is tawag dito, sa mom ko. Mami mo. Yung part ko po. So, Yes. ang mami mo ay may business. Ano lang po, wholesale. Wholesale. Opo, Ng Chinese po kami. Wholesale ng Ng mga iba-ibang product. parang goods coming from China, ganon. Yes Kasama. po. So, ibig sabihin, dahil dun sa negosyo ng mother mo, nag-invest ang mother mo tsaka ikaw. No po, wala na po nung time na yun, wala na po yung mother ko. Pero yung pera ng mother mo, na kanino? Nasa akin po. Ilang kayo magkapatid? Dalawa po. Dalawa. So, yung mas matanda ka. Opo. Okay. Kasi, mahiwaga yung saan galing yung pera, pinagpatayo ng building, sabi mo, sa'yo, sa side ng mother mo. Yung mga kasama mo, saan kaya galing yung kanilang perang ininvest dyan? Ang alam ko po, pwede ko i-double check. Hindi ko po talaga sigurado eh. Ano yung pakiulit? Pwede ko po i-double check. Hindi ko po sigurado. Sige, Kasi po, Mr. Chair, hindi ko naman po talaga alam kung paano po. If you're gonna ask me po right now, hindi ko po ma-explain sa inyo. Yung bang pera nila galing sa abroad? Hindi ko po alam. Yung bang pera nila ay galing sa negosyo nila rito? Hindi ko po talaga alam. Hindi ko po masagot kasi hindi ko po talaga alam eh. Hindi. Sige. Kasi para importanteng malaman namin saan galing yung pinagpatayo nyo ng dahil hindi yun basta-basta eh. Diba? Gaya ng sinabi mo, nung tinanong kita, mga investor, no? Parang ikaw, investor. Kaya tinasabi mo, yung mga incorporators ng Lucky South. Sila, incorporator sila ng Lucky South eh. Base sa dokumento na hawak namin, sila ay mga dating incorporator. Basta, ang alam ko po, ang may-ari ng Lucky South, si Mr. Cheng. I'm gonna give you his full details once na ma-call ko po yung mga tao. Hindi kaya, ito tanong na diretso, hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Sigurado po ako, hindi po. So, hindi. So, hindi kaya ito ay nilolonder lang, money laundering dito sa Pilipinas, yung perang galing sa mga illegal na source? If you're gonna ask me po, hindi po. Gano'n For mo me. kakilala yung Mr. Wu? Close kami pag pumupunta po siya sa Pilipinas. Kasi ninong mo. Opo. Nagbe-vacation lang po. Nakikita ko po So, ito bang si Mr. Wu, ilang taon? Mga ilang taon ito? siya. 40 plus? May asawa? Yes po, meron. Chinese, Pilipina? Chinese po. Nandito sa Pilipinas o wala? Wala po. Sa China? ang Nasa asawa Singapore po. niya. Anong negosyo niya sa China? Alam mo? Sino po? Si Mr. Wu. Wala. So, hindi mo siya ganun kakilala
to know... Ang alam ko lang po is nagtatrabaho siya sa government agency noon. Tapos nag-resign na po after. Tapos nagnegosyo siya. Opo. So dati siyang empleyado ng China government. Tama? Simpleng police lang po siya. Yon. So, Pero actually, again, nag-resign na rin po siya. oo, tama ka. Kasi yun din ang aming information, no? Dati siyang police. In fact, marami siyang record. Alam mo ba na may mga record siya sa pagiging police? Record na. Record na maraming negative na record siya doon sa China. Alam mo ba yon? Sige, sasabihin ko sa iyo at the appropriate time. Okay? So, again, nakakapagtaka kasi na nag-invest ka dyan, yung hard-earned money sinasabi mo, galing sa iyo, galing sa mother mo, itinaya mo dyan sa negosyong yan, wala kang kasiguruhan kung ito ay babalik o sigurado kang babalik. Magdedibidendo ka. Mr. Chair, wala pong kasiguraduhan sa negosyo. Okay, tama yan. No? Kasi yun din ang aking pananaw. No? Dahil pagka nag-invest ka, lalo na kung malaki ang investment mo, no, para ka nagsusugal. Di ba? Mababawi mo lang siguro yun kung siswertehin ka sa sugal. Tama ba ako? Opo.